Kun imong lantawon sa layo, daw susama lang siya ug usa ka dakong lungag. Apan kun imong padulan, di ka magtahom, usa di ay kini kalangob. Kini mao ang Cueva de Miala nga nahimutang duol sa tiilan sa Mactan-Mandawi Bridge sa Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Barangay Paho Captain Lindon Guba, nalakip ang maong langob sa usa ka private-owned lot nga gipanag-iya sa General Milling Corporation kun GMC. Apan nakigsabot ang barangay ngadto sa GMC nga idonar ang maong luna aron matabangan pagpreserbar ang maong langob. Gani adunay resolusyon nga gibuhat ang barangay sa maong kasabutan. Apan, nasayod ba mo nga aduna sab gitagong istorya ang maong langob? Igdayng sud nimo sa langob, madani ka ining giporma og triangulo nga may duha ka atabay nga porma og square ingon man circle sa tunga. Gani, kining mga nakalinya nga putol nga semento gituuhang dinhi gipatindog ang mga nagkadaiyang mga santos kaniadto. Makita sab sa ibabaw kining laing porma sa atabay nga daw gihimong bunyaganan sa mga relihiyon nga niistar sa maong langob. Tungod sa kadugayon na sab, inanay na nga naporma ang mga stalactites. May duha kini kahagdanan ug duol niini ang luna kun diin matulog ang caretaker sa maong langob nga si Jasmine Mata. Mali ang kwarto nito. Kanang kwarto may mga pare sa una. Kaya mo kat lagi sir kaya pa na ko dito binulis na ako. Makita sab sa kilid sa katulganan kining usa kadakong semento nga daw may makapanlimbaut nga istorya. Sigun sa akong nakuanan sa prospect sa mga karaan akong mga amigas sir nga tiguwang na. Ang una ko nung nagkuan dinhi, nagpuyo ang mga hapon. Pag human sa gubat sa hapon, ang nipuyo na pagbalik, ang gihimo ning simbahan sa Chinese. Pag abot sa Chinese, niabot ang mga kulto. Pag abot sa kulto, nanapoy na yung mananambal nga niabot diri. Nga puro sila mga nakaputi o gihimo ni nilang simbahan nga kanang taekwondo bitaw, kanang magkarate sila. Pero simbahan gini sa unang panahon sa mga nagdumaan ng mga kuan ba kanang mga kulto, lalay relihiyon ba. Pagkahuman, ang last na gyud nga ako nakuanan diri na interview, katong usa ka mananambal nga oras adlaw sa Semana Santa, ang iyahang saop, ang anak siyang saop, iyang gikuha kasing-kasing sa oras sa Semana Santa kaya namo gid sa power code. So diri gid na niya gihimo gikuha niya kasing-kasing so gipangita sa inahan. Ang iyang anak hain na diri naman na makuha mo to gifile siya og kaso. Historically kana siya World War II gigamit na dito mutago ang mga tao no. Nya at the same time kana siya gihimo na siyang karate club sa Tagapaho. Kana siya gidevelop na rin siya lang gihimo na karate club. Later on after wala to karate club, doon na yung mga religious organization nga nagpuyo diha o nya nagtudlo. So diha siya gikuan gamit kana siya nga lang. When I was a kid, ako naibawang yun na kuan kanang tulo na kalangop ang naagyo diha located almost of the same area. So one kana atong nakita karon during the ribbon cutting na ada siya ang langob to be featured. Second, kanang luyo sa may Mensi, kanang naihawan diha na siya langob tindog. We call it langob tindog. And the other one is kanang naa sa Mactan Green karon nga company used to be the custom house na pud siya langob diha. So kini ang gate na diri, yan kini kay mao ning Mensi. So kung na diri ang gate na to, na diri ang katong langob tindog. Nya ang katong custom house kini sa Mactan Green. Kini nga building. Unya ang katong sa Berin sa Rikla, somewhere na diri. So murag ni siya ka triangle na. Ano siya? Base sa ilang mga pamahayag, hayan nga nahimong kapasilungan sa mga nagkalain-laing relihiyon, grupo, ingon man nationalities ang maong langob alang sa ilang nagkadaiyang mga katuyuan.
Apan niabot sab ang panahon nga nasirhan kini nunot kay gihimo kining suyupanan sa uban. Ang pangutana karon, bukas pa ba ang maong langob alang sa publiko? Among gibutangan o kuan natin posting dito ng mga barangay tanod. So, tanay limit o niya kay dili pa man ta for a longer time na wala gid na siya gigamit. So, we have to refrain from the visitors to get inside the cave kay just for safety purposes. So, kutob lang sa diha sa gawas and there will be time frame when to visit o pagtanaw lang. Pero going inside, we have to refrain for safety reasons. Hinoon giklaro ni Guba nga luwas ang maong langob sanglit aduna nay experts ang nisusi ni ini usa ka tuig na ang nilabay. Doon na yung mga group of Koreans and katong mga geodetic engineers na do sampling drilling sa unsa ang structure good sa foundation or yuta sa ilawom, and it was already informed nga safe ra gyud, so mo na natuloy gyud ang project. Yabando na ni siya sir niya. Ako ra rin naglimpyo ani dinhi kay ugaw man kaayo niya kining tubig mahimong imna namo, mahimo po namong ini tubig, mahimo pa namong lungaganan, mahimo po tambal sa pusakit. Kay among man ang gipabinitahan. Pwede nimo mainom kung hilamtan mo sa iyong sakit kung doon na may pagtuo sa iyong kaugalingon ug sa Ginoo maayo jud mo anak kay butangan gyud nakauna sa pari bigdita. Sukway isab sa giingon sa caretaker nga daw makaayo sa mga sakit kung mo inom sa tubig. Alang kang Guba, likayan lang una ang pag-inom ni ini. Kanang nato nga tubig o dili pa kita ka-insure na unless otherwise dunay testing. So wala pa gyud na nato recommend sa public nga that's for drinking. Sa karon, tinguha sa barangay nga pahugtan ang seguridad sa dapit, ilabi na nga bag-o lang sab gibuksan ang People's Park nga nahimutang duol sa maong langob. Wa gipapas sa barangay ang posibilidad nga duawon sab kini sa publiko. Hinungdan nga aduna sila'y imuntar nga tanod sa dapit. So mo ni karon ang kahimtang po sa langob diri sa kilid sa bridge. Ang barangay council, ang ingon man ang kapitan, nagplano po nga clearing na lang po niya, reviewan, since naanaman tayo mga bridge, naanaman tayo kuan bridge park. So ato lang po niya apil og develop para kung sorry sa bridge park, pwede ra po nga mulahos na lang diri sa langob. Mabutangan siguro na tog suga. Ginagmay lang para lang po nga at least maklaro ato ang yanan. Gikatakda pasab nga magtagbo si Guba ug Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan alang sa hiniusam plano nga ilang buhaton sa langob. Kahinumduman nga plano unta ni Chan nga himuong tourist spot ang dapit kaniadtong nilingkod pa kini isip barangay kapitan sa Paho ni adtong 2013. Nindot kay ito siya ka-plan kay amo ni siya himuon diha. Ang plano na sa una, among himuon nga kana siya i-develop na to. Himuon na to atong ibutang diha mga historical data. No, ang kanang mga i-feature na to. At the same time, mura pa rin sa gawas nga every time na bisita isuroy na to, there's somebody nga mo hatag o idea or information nga mag-discuss at kini siya morning history inani. Yeah, we even at the time of Mayor Ahong katong siya pay kapitan, there was really a plan na butangan na itong monumento dako kayo nga Lapu-Lapu. No, nga aron inig-sud sa mga tao, mga bisita from the Mactan-Mandawi Bridge, ang entry point nimo ang Barangay Paho man. So makita dahil ang Lapu-Lapu niya, at the same time ang ubos niya, ma-develop na to as cultural or historical heritage. Ang atong pag-develop kinahanglan man ta mo coordinate sa Department of Tourism. So dagag process mo agita tourism, agita sa DNR, no? So mo na nga karon na nato ikuan kay kinahanglan pa sa gyud og sakto nga budget, no? Kay kung ang atong plano is about Lapu-Lapu nga diha sa Nanago, so mag-andam ta atong mga replika ni Lapu-Lapu. Like yung Sundang, Macau, yung Gisulog, Sinina, no? So ilang mga attire ni Lapu-Lapu, kani adto. No? Kanya, posible doon ay statue ni Lapu-Lapu, dakusad, no? If there is statue of
Liberty or statue o Merlion, no? Posible na yung lapu-lapu na may lapu-lapu nga nagdaog sundan o kaming. Posible ang aksyon na sa nila lapu-lapu, posible nagtanaw sa paduong sa dagat kung nagpaduong na ba iyang mga kontra. Sila si Magellan. No? Apan ang dakong pangutana karon, matuman ba ang maong mga plano? Mapreserbar ba ang maong langob? O magpabilin gihapon kining usa kadakong plano?